naroroon ngayon. Maraming magandang hapon at magandang araw sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating mga Filipino migrants, yung tinatawag na bagong bayani na nagpapahatid ng inyong pilyong dolyar na remittances kung dahilan. Malaking dahilan kung bakit hanggang ngayon po ay lumalaban pa ang ating ekonomiya sa kabila ng walang viable economic activity maituturing sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Basahin ko lamang po ang naging balita sa mga social media, ganun din po sa mainstream media. Ito pong mula sa GMA News Online. Yung GMA News Online, Supreme Court sets oral argument on General Appropriations Act petition in April. Tama po yung narinig ninyo. Itinakda na po ng Korte Suprema ang oral argument para dito sa kasong isinampa natin. Matatandaan po ninyo, naghain tayo ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang isantabi, ideklarang null and void at unconstitutional itong aking isinasalarawan bilang illegal, invalid, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. At ito po ay pinuna nung the usual bashers at mga trolls na tayo raw po ay namumulitika lamang kaya natin inihabla ang taunang budget. Ito po yung sa kabila ng ating na-discovery kasama si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao na puno po kasi ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya nagsisilbing pundasyon at haligi ng ating 2025 budget. Punong-puno po ito ng blanco, 28 items ang blanco, nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos. At nagbubunga na po yung ating pakikipaglaban para po sa inyo, yung ating mga overseas Filipino workers para naman hindi masayang yung inyong mga remittance sa pinapadala buwan-buwan. At last year nga po, 2024, umabot kayo mga higit kumulang $38 billion ang remittance sa mga overseas Filipino workers at mga Filipino migrants. Subalit, hindi po natin dapat titingnan lamang yung malaking contribution ninyo sa ating ekonomiya, kundi kung paano ginagastos ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong ating mga pera. Pera po ng bawat Pilipino ito. At ito na nga ho, tayo ay dahan-dahang umuusad na at nagtatagumpay. Ito po yung headline ngayon na ang Supreme Court ay itinakda na ang oral argument. Hindi lamang po ng ating illegal, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget, yung pong GAA, kung hindi pati itong Maharlika Investment Fund na kinuha po yung pera ng PhilHealth. Kung matatandaan po ninyo, hindi ba? 60 billion pesos ng PhilHealth kinuha po nito. Kaya ito po ay itinakda ng Korte Suprema yung sagaan natin ng April 1, diyan po sa kanilang en-bank session sa Baguio. Marami pong nagme-mensahe sa akin na tinatanong kung meron bang na-isyong TRO. Wala pa hong na-isyong TRO. Ako'y nanghihinayang sapagkat I've been making my research. Wala pa lamang kulang pa ako sa facts na malaking bahagi po ng 2025 budget ay nailabas na ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Nagagamit na, nandiyan na po sa pipeline at rini-release na ng DBM. Nakakatakot po ito sapagkat April 1 pa ang oral argument. At kung sakasakali napanigan at ideklara ng Korte Suprema na illegal nga, invalid, null and void at unconstitutional itong 2025 budget, baka wala na pong laman ang kaban ng pera ng Pilipino. Kasi nagmamadali ang Marcos administration dahil wala pong hindi po developmental budget itong 2025. Itong 2025 budget na ipinasa ng Bongbong Marcos administration na illegal
ay punong-puno ng pamumulitika. Binusog po nila yung para sa AKAP, binusog po nila yung para sa AIX, binusog po nila yung para sa kanilang mga pet projects o yung pork barrel. Tangan-tangan po yung tinatawag na program appropriation. Kaya nakakatakot. Sana magpupulong po kami nung iba pang petitioners at yung mga abogado ho natin kung ano ang maaari pa nating gawin for the time being between now and April 1 para makahiling tayo muli sa Korte Suprema ng maaring reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order at makapag-issue na rin ng subpoena. Subpinahan po ang House Bills and Index Service para ilabas yung enrolled bill at subpinahan yung House Bills and Index Service para ilabas yung General Appropriations Bill. Mahalaga po kasing maiproduce ito bago pa magkaroon ng oral argument para makapaghanda din po yung ating mga abogado at kami mga petitioner sa pag-argue diyan sa Korte Suprema. May pakita natin na blanco yung final approved, signed, and ratified Bicameral Conference Committee report na unang sinabi ng Malacanang wala raw blanco at tinawag pa kaming sinungaling. Ngayong may desisyon na ho ang Korte Suprema na patunayan natin na sinungaling ang Malacanang sapagkat pinagbigyan ng Korte Suprema na magpatuloy ang ating kaso. At katunayan, meron pong oral argument pagdating ng April 1 dyan po sa kanilang session sa Baguio ngayong parating na April 1, 2025. Balik tanaw po tayo, bakit ba natin question at bakit ba tayo nag-file ng kaso sa Korte Suprema? Unang-una, sinasabi nating unconstitutional, immoral, illegal, invalid at criminal ang 2025 budget sa 4 na kadahilanan. Simulan ko po muna doon sa BICAM, itong BICAM. I didn't know about the law of attraction. When my room was a floor in the mattress, my mind stayed up in the mansion. Nang higit na marami nating kababayan, ako'y natutuwa, uulitin ko. Ultimo mga ordinaryong tao ay nag-uusap na po patungkol sa ating budget. Maganda po ito dahil sabi ko nga, sisikapin ko sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo na pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Nang sa ganoon, lahat kayo may tinig. Lahat kayo magkaroon ng opinion at hindi naman kinakailangan kayo sumang-ayon sa akin that this is my way, ang aking pong ambag, maliit na ambag ko sa nation building. I am trying my best to simplify the terminologies, yung usapin, nang sa ganoon, may ataas po natin yung antas o level ng diskursong pampubliko. It is one of my advocacies to lift the level of public discourse para naman natututunan po ng ating mga sambayan ng Pilipino, lalo na yung kabataan, yung mga mahalagang usaping panlipunan. Kaya po natin kine-question itong aking tinatawag na illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget. Unang-una, yung BICAM, yung committee po na nagpasa ng blankong Bicameral Conference Committee report. Yung BICAM, scam po malaki yan eh. Yung BICAM, hinayjack po, ninakaw pati yung NEP. Yung NEP po yung National Expenditure Program. Ito po yung panukala ng tanggapan ng Pangulo. In our case, si Bongbong Marcos. Nagpanukala po siya ng budget natin for 2025. Ang tawag po doon sa sinumiti niya sa Kongreso, pareho po yan. Sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ay yung NEP, yung National Expenditure Program. At naayon po sa ating saligang batas na walang kapangyarihan ang Kongreso ang tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang nangyari po, ibang-iba yung anyo na lumabas doon sa final Bicameral Conference Committee report. Hindi na nga po makilala ng mga senador at kongresistang tapat. Hindi na po nila makilala. Ang sabi nga po niyan, yung panukalang budget for 2025 na linalaman ng NEP, yung National Expenditure Program, ay mangled beyond recognition. Talagang hindi mo na makilala. Bakit? Hinayjack po ng BICAM.
So yung mga miyembro ng BISCAM, hindi lang po nang i-scam ito, nang hijack pa po ito. Ninanakaw pati yung diwa ng NEP. Tama po, ninanakaw nila yung diwa ng NEP. They cannot be better than the executive department. Ang executive department po ang nagpaplano, nagproprograma, naglilinyada, naghahanda ng ating taunang budget. Kinakausap yung iba't ibang ahensya, departamento, yung bureaus, at kaya nga po di ba nalalaman ninyo, nagkakaroon ng budget hearing. Diyan pinagtatanggol ng mga iba't ibang departamento, ng bureaus, ng agencies, yung kanilang panukalang budget sa harap ng mga mambabatas, sa mababang kapulungan, yung mga elitistang kongresista at diyan sa Senado. At nakikita natin medyo minsan bakbakan dahil iginigiit ng ahensya o ng departamento yung kanilang gustong gawin, hinaharang naman ng mambabatas. Yun po yung nakikita natin. Subalit, malaking himala po ang nangyayari sa likod ng mga debating yan sapagkat nakaabang si BISCAM. Si BISCAM po, itong 2025 budget natin, kaya natin sinasabing unconstitutional. Unang-una, hinayjack po nila, ninakaw, pinalitan yung panukalang budget ni Bongbong Marcos na nakalagay doon sa kanyang NEP. Ibang-iba po yung itsura. And again, our basis for saying that this is unconstitutional is Article 6, Section 25. Malinaw po sa Article 6, Section 25 of our Constitution na hindi maaring taasan ng Kongreso yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo. Malinaw po yan, pakicheck po ninyo. Wala lang akong hawak na kopya ng saligang batas ngayon ng ating konstitusyon. Pero pakicheck po ninyo Article 6, Section 25. Malinaw dyan na Congress may not increase yung panukalang budget or appropriation ng tanggapan ng Pangulo representing the whole bureaucracy, him being the head of the executive department. Ang nangyari higit na mataas yung ipinasa ng BISCAM. Bakit po bawal ito? Kasi nalalaman ng executive department, magkano lang yung actual revenue na meron tayo. Magkano yung koleksyon sa buwis, sa kung saan-saan. At magkano yung uutangin. Alam ng executive department yon. Nalalaman din ng mga mambabatas pero hindi po nila probinsya yan. Hindi po nila expertise yan. Hindi po nila linya yan. Yan po ay eksklusibong mandato ng executive department. Ngayon, ninakaw po ng BISCAM. Hinayjack yung NEP kaya sinasabi nating unconstitutional dahil yung budget po natin for 2025 na ipinasa ng ating mga mangbabatas ay ibang-iba doon sa pinanukala ng tanggapan ng Pangulo. So isang ground po yan. Pangalawa, malinaw din po sa ating saligang batas. Article 14, pakisilip din po ninyo. Article 14, Section 1, Article 14, Section 5. Ito po yung mga mahalagang provisions na dapat ninyong tingnan. Article 14, Section 1, ginagarantiyahan po ng Estado na ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang quality education para sa lahat. Karapatan po yan hindi po pribilehiyo. Yan po ang pagkakasulat sa ating saligang batas. May garantyang ibinibigay ang Estado na bibigyan ng daan ang bawat Pilipino bilang bahagi ng kanyang karapatan sa isang quality education para sa lahat. At kung titingnan po ninyo yung Article 14, Section 5, nandyan din ho yan na ang pangunahin, ang prioridad pagdating sa budget allocation ay ang education sector. So dito, makikita natin, nag-violate na naman po ang Bongbong Marcos administration. Bakit? Ito pong taong 2025, higit pong malaki ang ibinigay na funding o pondo sa public works. Kitang-kita po yan. Nasa 1 trillion pesos mahigit ang public works. Ang education sector ay nasa 900 billion pesos lamang. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Linabag po nito ang Article 14, Section 5. Kaya po nandito na ang ating kaso. Papasalamat tayo sa Korte Suprema at nag-schedule na ho
nagtakda na ng oral argument. Ito pa lang ay tagumpay na. Napatunayan natin na ang nagsisinungaling ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang malisyoso ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang fake news ay ang Malacanang. Sinabi nila noon na walang blanco, eto na ho, umuusad na ang kaso. Kaya nga po ang titulo ng ating programa, ang gaan ni Marcos namumuro. Namumuro pong madeklarang unconstitutional ito. Kaya sila'y nagmamadali na mailabas ang pera para hindi maunsyami itong kanilang political budget, itong kanilang AIX, itong kanilang AKAP. At kung matatandaan ho ninyo, parte ng kanilang deflection, ng distraction, ng deception ay yung unconstitutional din na impeachment na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ba't naglabasan ho yan? Hindi pa natin matiyak kung may katotohanan na napangakuan ng additional 25 AIX, 25 million sa AIX, 25 million sa AKAP at 100 million doon daw sa hard infrastructure projects. Kaya minamadali nila na mailabas na ang pera. Kaya sana pagka umaksyon po muli yung ating mga abogado at kami mga petitioners, we will be filing a reiterative motion for the Honorable Supreme Court to take a second look and understand and also likewise feel the urgency of the situation. Hopefully, they will listen to you, not to me. That's why it's important na makialam po kayo, iparinig ninyo yung inyong tinig, makibahagi po kayo, at magbigay tayo ng isang very good public pressure sa ating Korte Suprema at maramdaman nila na ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod nila para matigil po ang illegal na paggamit dito sa 2025 national budget. So dalawang bagay na po yan. Yung Vice-Cam, hinayjack yung NEP. Pangalawang basis po natin, yung public works higit na binigyan ng malaking budget kesa sa education sector. Bawal po yan. At upang ipakita natin kung bakit prioridad ang education sector, meron pong report yung EDCOM 2. Ayan, talakayin po natin yan. Yung Year 2 report of the Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2. At dito po, malulungkot kayo. Tama po yung mga nabasa kong opinion na ang ating pong education sector ay nanganganib na rin. Hindi lang lamang po nanganganib, talagang peligroso na. At ito'y already a matter of national survival. Kawawa po ang ating mga kabataan. At alam ko dito sa ating pahina, maraming kabataang nakikinig. Makinig po kayo ng maigi. Ayon sa EDCOM 2, yung 1/4 po ng ating mga kabataan na edad 3 to 5 years old, 1/4 po niya na 25% ng ating kabataan na may edad 3 to 5 years old ay malnourished. Malnourished. Ang ating pong kabataan na may edad 3 to 5 years old, 25% of them malnourished. Ngayon, ano ngayon ang implikasyon pag malnourished or undernutrition or kulang sa nutrisyon ang ating mga kabataan? Tatama rin pong pumasok yan. Wala pong energy yan. Walang gana yan. At wala rin pong sigla at wala rin pong kapasidad na mag-aral at mag-absorb ng panibagong karunungan yan. Pangalawa, halos po ng lahat ng ating estudyante sa public school, ito'y ayon sa EDCOM, yung Second Congressional Commission on Education. Ayon po sa EDCOM 2, mga magulang, mga kabataan, makinig kayo. Halos lahat ng estudyante natin na nasa grade 4, grade 4 ho sa public school halos lahat ng ating kabataan na ka-enroll sa grade 4 sa public school ay hindi dapat grade 4. Ang kanilang una, yung kabataan nating 3 to 5 years old, 25% of them undernourished. Pangalawa, yung ating pong mga kabataan na nasa public schools, grade 4. Ang sabi, ang finding ng EDCOM 2, hindi sila dapat grade 4.
dahil ang kanilang karunungan, comprehension at knowledge ay pang grade 1 lamang na sa public school. And yet, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Binawasan pa ng 31 billion pesos ang education sector. Ganyang kalupit ang Bongbong Marcos administration. Patuloy na ginagawang mangmang ang mga kabataang Pilipino. Pangatlo, alam ho ba ninyo na ang gobyerno ni Bongbong Marcos ayon sa EDCOM 2 ay nakapaghatid lamang ng 35 of the 90, 35 lamang po 35 out of the 90 textbooks needed sa grade 4 at grade 7. 35 of the 90 textbooks required for grade 4 and grade 7 lamang ang naibigay, na ipamahagi, na ihatid ng Bongbong Marcos administration. Makikita nyo nasaan ang puso ng administrasyon ito. Pangapat, ang classroom shortage po natin. 165,000 po ang ating kakulangang classrooms. Ano po ang ginawa ng Marcos administration? 847 classrooms lamang ang kanilang naitatag last year. Sa buong 2024, 847 classrooms lamang ang kanilang naipagawa. Ang kakulangan po, 165,000 classrooms. Please, I will appreciate if you will take notes itong ayon sa ating EDCOM 2 findings. Ito po ang estado ng ating edukasyon. 165,000 ang kakulangang classroom. Ang ipinatayo ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon, 847 lamang. Nasaan ang pera? Nandyan sa ayuda, nandyan sa AKAP, nandyan sa korupsyon ng program appropriation. Kaya natin linalabanan ang korupsyon, kaya tayo naglungsad ng war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon ninyo. At panglima, alam mo ba ninyo na only 30%, ito mahalaga ito 30% lamang ng ating school buildings are in good condition. Ibig sabihin, sa 100 school buildings, 30 lamang po ang matibay dyan. Yung 70, either kinakailangan na ng agarang repair or renovation, or kinakailangan ng gibain at magtayo ng bago. Ito po ay hindi ayon sa akin. Hindi po ito ayon sa akin. Ito po ay ayon sa EDCOM. Ulitin ko ano yung EDCOM. Yung EDCOM po ay yung Second Congressional Commission on Education. Ito po ay nagdinig sila, nagkaroon ng research, nagkaroon ng pagdinig. Ito po yung mga lumabas na sakit ng ating education sector. Ano po ginawa ni Bongbong Marcos? Bakit tayo nagsampa ng kaso sa Korte Suprema? Mas malaki po yung ibinigay nilang budget sa public works kesa sa education sector. At ang masaklap, talagang walang pagmamahal sa kabataang Pilipino ang Marcos administration. Binawasan pa po ng 31 billion ang education sector. Ganyan po sila kawalang puso sa ating mga kabataan, sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. 30% lamang ng public school buildings are in good condition. Ulitin ko 30% lamang ng ating public school buildings ang nasa mabuti at matibay na kondisyon. Sa 100 school buildings, 70 po dyan ay nanganganib, hindi na matibay, dapat nang i-repair, o yung iba, dapat nang gibain. 30 lamang sa 100 school buildings ang magagamit at masasabi nating safe ang ating mga kabataan. At sino nagsabi nito? Ito nga po ang findings ng EDCOM 2. Ano naman ang relasyon nito sa ating isinampang kaso? Sapagkat kaya po tayo nagagalit, bukod sa sinasalaula ng Bongbong Marcos administration ng ating saligang batas, binawasan po nila ng 31 billion pesos ang education sector. Binusog yung AKAP at AYICS ng mga elitistang kongresista at senador. Diyan nila linagay yung pera para sa education. Kaya wag po kayong maniniwala na ang puso nila para sa inyo, na gusto nilang maglingkod. Paano ka gusto maglingkod? Kaawa-awa, kalunos-lunos ang estado ng ating edukasyon. Binawasan pa nila ng 31 billion.
At bukod dyan, higit na malaki ang budget na ibinigay. Higit na malaki ang budget na ibinigay sa public works, hindi po sa education sector. Labag po yan sa ating saligang batas. Article 14, Section 5. Kaya sana